gagawa ko ng pikil na amla. Idagay ko na sa description kung anong English nito. Basta sa India, amla to. Masarap kasi ito, natikman ko dun sa Kerala, sa Marinluco. Tapos nagpadala din sila dito nung pumunta dito si Nacho. So, hugasan mo natin siyang mabuti. Ayan. Ang gagawin natin ay hugasan natin mabuti. Isa-isahin natin ang paghugas. So, ayan. Tapos ko na siyang hugasan. So, ang gawin natin ay magpapakulo ako ng tubig. So, lagyan natin pang malakas ang kalderong napakalaki. Papakuluin lang natin to siya. Tapos, ilalagay natin yung amla. Papakita ko pa rin sa inyo kung paano yung process ng paggawa. Kulo na siya. So, ilagay natin yung amla. Kain nyo pag ganyan na. Tapos, ilagay nyo ng 5 minutes lang. Gumawa ko dito ng ilalahok. So, depende sa inyo kung lalagyan nyo o hindi. Ito lang naman yung mga kailangan dyan na panlahok. Ito, asin. Tsaka yung tubig na mainit. Tapos ito. Ayan. Ito, optional lang yan. Kasi gusto ng asa ko lagyan ng ganyan. Kaya gusto daw niya ng bawang. Ayan. Hindi mainit man. 5 minutes lang yan, ha. Ang dami ko ano, pang ano yan, 2 months. Yung bakal ko may ano yun, kaya maingay. Naglalaba kasi ako. 5 minutes lang sila sa hanguin ulit. Tapos pinakasabay nyo na sa bigas, ito din, ang tubig na yan. Kaya kulo ang tubig ko lang yan, ha. Tapos dapat may nakaliti na kayong garapon. Diba? May naalala talaga ako dito sa fruits na to, yung parang katulad sa atin na ginagawang turumpo ba yun? Tukog sa tunga tapos patuyok-tuyokon. Ewan kong ito yun. Makahilom ang gusto. Iwanan lang siya dyan ng 5 minutes tapos hanguin ulit tapos ilagay natin dito. Dito ko na ilagay. Ayan na yung garapon na gagamitin ko. Dalawa kasi medyo madami ito eh. Nakalimutan ko palang sabihin. Lalagyan ko rin pala siya ng suka. Konti lang. Konti-konti lang. Ito yung gagamitin ko. Depende kahit anong suka gamitin nyo ha. Pero ito yung gagamitin ko. Ayan. So, ayan na siya after 5 minutes. So, ito ang ating gamitin kay mainit ba yan. Ayan. So, lagay natin dito. Ewan ko ba bakit nagustuhan ko ito eh. First time ko makakikain ito doon sa India. Pintikin ito sa akin ng mother-in-law ko ha. Pagkakaalam ko pa sa unang sama na. Ako ba nang kinaglahing na maragturumpo sa amo, bito kasing-kasing na patangagtukog sa tunga, tapos patuyukon. Hindi pala nung sinerch ko, iba pala yun. Ginahingal ko, ganito ako ba? 4 months pa lang yung tiyan ko, pag kumikilos-kilos ako, naghingal-hingal na. Ayan. Palamigin lang din natin yung tubig, kasi itong tubig na ito ang gagamitin natin pang sabaw, so kailangan natin siyang palamigin. Sobrang na siya muna ng suka. Ito lang yung suka nilalagay ko ha. Ayan. Sabi ng asawa ko, konti lang daw. So, tig-isang kutsara lang nilalagay ko. Dalawa na pala. So, tig-2 kutsara nilalagay ko. Ayan. Tapos, tansyahan lang ang asin ha. Ayan. And then, ilagay ko na to bawang. Ayan. Tapos, mag-iwagdagyan natin sa ilalim ng sili. Ayan. May natira pa dito. Mamaya ito ilalagay sa ibabaw. Tapos ilagay natin itong amla fruits.
Ayan. Kapag na yung isa. Ilagay ko itong natirang bawang. Seven days ko yun i-stop kasi after 7 days pwede na siya kainin. Sobrang takip dapat siya ha. Dapat masikip na masikip. Ayan. Pickles na siya. So, ayan na siya. Homemade amla pickles. $2,000 later. Alala nyo ba, meron akong ginawang hamla pickle. Diba sabi ko sa inyo, ipapakita ko yun. And then, ito na siya. After 7 days. Wait lang. So, tawag yung asawa ko kaya maingay yung background ko. So, ito na siya. Lagay ko siya doon sa refa. After 7 days. Titikman natin. Ito na yung itsura niya. Ang isa dito nandun sa sister-in-law ng aking asawa. Binigay ko. So, ito na po siya. Ganito itsura niya ha. Pickled na siya. Ang itsura niya after 7 days. Maalat-alat na mga asim-asim. Masarap to sa mga biryani partner. Ayan ang itsura niya. Marami to. Ginutay-utay nila kahapon.